Good morning po sa ating lahat. Pwede ba natin batiin yung katabi natin ng magandang umaga? Pilihan po natin. Sabihin natin sa kanya, kamusta ka? Kamusta ka? Okay. Yan. Salamat po sa Diyos dahil nandito po tayo. God is good. God is good. All the time. And all the time. God is good. Salamat po. Palakpakan po natin ang Panginoon sa oras po na ito. Yung the best na palakpak po para po sa ating Panginoon. Amen. Ayan. Salamat po sa Diyos dahil nandito po tayo ulit para mag-aral po ng kanyang salita. Handa na ba tayong makinig ng salita po ng Panginoon? Amen. Since anniversary po, ay pinag-aralan po natin itong Psalm 92. I hope po na naging familiar po kayo sa salmo po na ito. No? Sabi nga po natin na ang Psalm 92 ay nagsimula sa pasasalamat, pagpupuri, tapos nag-end siya na ang mga taong nagpapasalamat, nagtitiwala, nagpupuri sa Panginoon ay magiging mabunga. No? Magpo-flourish po. And sa gitna po ng sa gitna ng Psalm, diniscuss doon yung realidad ng buhay na merong discomfort, merong kasamaan ng paligid, pero sa mga nagtitiwala sa Panginoon ay pagpapalain pa rin po ng Panginoon. Kaya po, nung nakaraan ay diniscuss natin about thanking God, no? Verse 1 to 4, na it is good, no? It is good to thank the Lord. Kasi po, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos. Ini-encourage tayo ng Bible na hindi lang magpasalamat sa Diyos, kundi palagi pong magpasalamat sa Panginoon. Kahit po sa mahirap na sitwasyon, sa gitna ng mga problema. Kaya nga po sabi natin, ang pagpapasalamat sa Diyos ay hindi lang po sa mga good times, sa may mga blessing, kundi kahit po sa may mga problema po tayo, may mga meron tayong pinagdadaanan. Kasi yung ating pagpupuri, pasasalamat sa Diyos ay nakaangkla po siya. Founded siya doon sa character ng Diyos. At yung character ng Diyos, yun po ang hindi nagbabago. Yung sitwasyon, nagbabago. Pero yung kung sino ang Diyos, yun po ang hindi nagbabago. And last Sunday about trusting the Lord, no? Na kahit merong kasamaan, merong mga hindi magandang nangyayari sa paligid, still po, kaya pala nating pagkatiwalaan si Lord. Kasi yun nga po, siya po ay tapat, magpakailanman. No, yung pagiging tapat niya is reliable. Hindi po nagbabago ang Diyos. Palagi pong tapat ang Panginoon. Kaya nararapat po siya na tayo po ay magtiwala po sa Kanya. Kahit nga po, sabi nga din nung nakarang Sunday, kahit po para bang nagdo-dominant yung evil sa surroundings natin. Tama? Pero si Lord po, meron pa rin pong hustisya, meron pa rin po, nandyan pa rin yung kamay ng Panginoon. And today po, we'll talk about thriving, no? Thriving for God. Pag sinabi po natin thriving po is yung umunlad or lumago. Lumago tayo para sa Diyos, no? Are you desiring na lumago sa inyong pananampalataya sa Diyos? Of course, lahat po tayo, no? Kaya ang title natin ngayon is Thriving for God because He is faithful. No? Thriving for God because He is faithful. Lumago para sa Diyos sapagkat Siya ay tapat. Last anniversary, binanggit ng speaker natin, actually nababanggit, hindi naman natin yun dito, na ang Christian life po is not all about surviving, kundi striving or thriving. Yun ang gusto ng Panginoon. Hindi lang tayo mag-survive. Kahit po sa buhay natin hindi lang sa Christian life. Pero siyempre, pag tayo po yung mga anak ng Diyos, mga Christian, lahat ng ginagawa natin ay nakaangkla doon sa ating pananampalataya. Trabaho, pamilya, no? Gusto nating umunlad doon sa mga bagay na yon. And, kaya tayo, si Lord, no, ang Bible ay ini-encourage tayo na magpatuloy, lumago, umunlad ng ating buhay sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. Amen? Amen. Meron po bang ginagawa si Lord sa buhay po natin? Praise God, no? Sabi po sa verse 12, itong mga huling verses sa Psalm 92, sabi diyan, umunlad ang buhay ng mga matuwid, gaya ng palma at tatatag na parang puno na sedo na tumutubo sa Lebanon.
Yan, sabi dyan, dalawang bagay ang mangyayari sa mga taong matuwid. Sabi dyan is uunlad, magpo-flourish. And tatatag, no? May establish pa, lalo pang tatatag. And underline ko po rin yung salitang matuwid. Kasi dinistinguish kasi dyan sa chapter yung matuwid at saka yung mga wicked. Yung mga wicked sa Bible, sila yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Walang pananampalataya sa Panginoon. But for the godly, sabi, they will flourish daw po. And they will grow stronger and stronger. Now sa Bible, paano po ba tayo nagiging matuwid? Paano po ba tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos? Alam po natin kung paano tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos. Romans chapter 5 verse 1, no? Dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, sa kanyang ginawa doon sa krus, kaya po tayo nagiging matuwid. Hindi po tayo nagiging matuwid sa paningin ng Diyos dahil po sa ating sarili, sa ating ginagawa o kung sino tayo, ano may background natin, kundi naging matuwid tayo. By the way, pag sinabing matuwid is yung naging karapat-dapat ka sa paningin ng Diyos. Acceptable ka. Yung sa English kasi ng matuwid ay righteous. Nagkaroon ka ng right standing before the Lord. Tama yung iyong katayuan. Acceptable ka sa paningin po ng ating Panginoon. Kaya, sabi dyan, nag-uunlad ang buhay ng mga matuwid at tatatag na parang puno ng sedro. Nagpapasalamat ba kayo? Dahil ginawa tayong matuwid ng Diyos? At hindi lang tayo ginawa matuwid ng Diyos, kundi patatatagin at pauunlalin pa ng Diyos ang ating buhay. Amen? Okay. Ayan, ang sabi dyan ay katulad daw po, nagbigay ng halimbawa, no, gaya ng palma at gaya ng cedro na tumutubo sa Lebanon. Tingnan natin yung karakteristik ng dalawang hinahintulad na puno. Ang puno po ng palm trees po ay, ayan, tulad niya, no, para siyang coconut tree. Actually, yung palm trees ay maraming uri, palm trees. As I, research, maraming uri yung palm trees. Actually, ang bunga po niya, ganyan ang bunga niya. Ito yata ginagawang dates, di ba? Sa mga, yan dates. Okay, yan. Okay. Sa mga galing abroad, especially sa Middle East, nakaka-uwi sila ng ganyan. Yan po ang bunga ng palm trees. And alam niyo po, ang palm trees po ay kilala po sa kanyang katatagan. Na kahit po sa parang, kumbaga yung environment niya hindi maganda, ay matatag po siya. Matagal siyang mamunga, matagal siyang bago mamunga, pero pag namunga siya, matagal, mahabang panahon. Parang sa ating pananampalataya lang, no? Sometimes sa ating Christian walk, pag nakakilala ka sa Diyos, hindi naman agad-agad lumalabas ang bunga. Tama? Pero pag nagpatuloy ka, especially kung nasimulan mo yung pananampalataya mo sa Diyos, habang tumatagal, tatatag ka at mamumunga ka someday. Amen? Pero I believe na marami na po sa atin ay namumunga na. Amen? Okay, meron dalawa. Yan. And then, flourishing in adversity. Sabi nga nito, a palm tree daw po, several years to take mature, but once mature, produces abundant fruit for decades, even up to 60 or 80 years. This mirror how a life lived in godliness bears continual fruit over time. And ang palm tree din po, kilala, nagpo-flourish siya kahit po sa gitna ng adversity, kahit na po sa gitna ng trial, sa gitna ng kalamidad, no? Ang palm trees thrive in harsh and arid condition and can remain evergreen even in drought season. Tagtuyot. Kaya daw pong mamunga, lumago ang isang palm tree kahit in a drought season. Tagtuyot. Ganun daw po ang Christian life. Pag tanim tayo sa Diyos, mamumunga tayo even in the middle of difficult circumstances po. This reflects resiliency of the godly, able to grow spiritually and bear fruit despite
of life trials. Amen? Kaya yung palm trees at saka yung cedar, ito po, palm trees represents fruitfulness. And cedar of Lebanon po represents stability, katatagan. No? Katatagan. Ang cedar po ay, ang puno po ng cedar ay tumatagal po yan. Oldest is mga 2,000, 3,000 years old. Okay? Kaya sabi doon, balikan natin yung verse, no? Uunlad ang buhay ng mga matuwid, gaya ng palma. Gaya ng palma. At tatatag na parang puno ng cedro na tumutubo sa Lebanon. Ganon naman po talaga ang buhay ng Kristiyano. Paunlad, hindi po paurong. No? Kundi palago ng palago ng palago. At patatag ng patatag ng patatag. Now, anong gusto sabihin sa atin ng Bible po sa umaga na ito? Number 1 po, gusto ko po matandaan niyo po sa umaga po na ito. God wants us to be fruitful. No? Ang nais ng Diyos, tayo ay mamunga at pumunlad. Yan ang nais ng Diyos. No? Hindi lang mag-survive, kundi mag-strive. Mag-thrive, umunlad sa ating buhay. In the beginning po, sa Genesis chapter 1, verse 28, sabi dyan, "Then God blessed them, and God said to them, be cursed." Yun ba sabi ng Lord? Hindi, no? Nung nilikha niya yung tao at nilagay niya doon dito sa earth, particularly sa Eden, ay, by the way, yung Eden po, yun po yung lugar na maraming cheese po. Okay? Sa Bible. Okay. Eden. Okay, konti lang na tumawa kasi ang Eden. Okay po, yan. Then God blessed them and God said them, be fruitful and multiply. Yun ang nais ng Diyos, no? Yun yung command niya sa tao. Be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue. Have dominion over the fish, over the sea, over the birds. Kumbaga, sa madaling salita, no, from the beginning pa lang, ang design na ng Diyos, tayo po ay umunlad at pagpalain at mamunga na mamunga. Yan ang gusto ng Diyos, nais ng Diyos. Okay? And Matthew 21, kahit po si Jesus po, sa Matthew 21, naghanap siya ng bunga. Galing siya sa temple at nagutom siya, sabi ng Bible. Sabi diyan, kinaumagahan ng pabalik na si Jesus sa lungsod ng Jerusalem, nagutom siya. May nakita siyang puno ng igos sa tabi ng daan. Kaya nilapitan niya ito, pero wala siyang nakitang bunga, kundi puro mga dahon. Kaya sinabi niya sa puno, hindi ka na mamumunga pang muli. At agad na natuyo ang puno. Now, kung mababasa natin, ano ba ito? Para bang power tripping ba ito si Jesus? Kasi nagutom, tapos nakita niya walang bunga, tapos kinurse niya agad. Hindi po ito parang about physical na kagutuman lang po. Marahil baka gutom din talaga si Lord dito, pero galing kasi siya sa temple. At yung temple po ay, ito yung time na tinaob niya yung mga, yung mga table sa temple. Ibig sabihin, ito po ay speak about Israel. Na ang Israel po, pinagpala ng Diyos, pero wala pong nakitang bunga sa kanila. No? Kaya yun po ibig sabihin yan. Ibig sabihin, si Lord, naghahanap siya ng bunga sa atin. Sa bayang Israel, particularly in that verse, and of course po sa ating buhay. Kaya, kung titingnan ba ni Lord yung ating buhay po ngayon, meron po ba makikita ang Diyos na bunga? Okay. Kaya sabi ni Jesus, ito yung encouragement niya, no? Ako ang puno ng ubas at kayo'y aking mga sanga. Ang taong mananatili sa akin at ako rin ay sa kanya ay mamumunga ng marami. Hindi lang konti, sapagkat walang magagawa kung hiwalay kayo sa akin. That is God's heart. God's design. God's request. But in order for us na tayo po ay maging mamunga, kailangan nating dumikit, no? Mag-abide, manatili sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat apart, sabi nga dyan sapagkat wala kayong magagawa, walang bunga kung kayo ay malayo sa akin. Pero tingnan natin sa Bible, ano ba yung mga listahan ng Bible? Ano ba yung mga fruits sa Bible? No?
Ayan po yung mga some of the list ng mga fruits sa Bible. Una is yung fruit of repentance. No? Sabi ng Matthew chapter 3 verse 8, pag tayo daw po ay kumilala sa Diyos, ang unang bunga nun ay yung pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan at pagbabalik sa Diyos. Pag nakilala mo ang Diyos, ang una po agad na bunga po nun is yung tatalikuran mo yung dati mong buhay, yung masama mong buhay, yung buhay mo na malayo at sumasalungan sa Diyos, tatalikuran mo yon at babalik ka sa Diyos. Pupunta ka sa Diyos. Yan po yung tinatawag natin na repentance. And fruits of righteousness, kabanalan, katuwiran. Habang tayo po ay lumalago sa ating pananampalataya, lumalago din po yung ating kabanalan. And good works, mabuting mga gawa, no? Tayo dapat, sabi ni Jesus, di ba, you are the salt and light of this world. And because of your good works, mag-glorify ang Diyos. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, dapat umuunlad din tayo sa ating paggawa ng mabuti. Dapat tayo ay hindi tayo ang pinagmumula ng mga masasamang bagay. Hindi tayo promotor ng mga maling bagay, kundi tayo po ay promotor ng mga mabubuting gawa. And fruits of character. Alam natin yan, no? Galatians chapter 5 verse 22. Anong bunga ng Espiritu? Pag-ibig, no? Kagalakan, kapayapaan. 9 fruits of the Holy Spirit. Kaya kung i-check natin yung sarili natin ngayon, habang bang tumatagal, ay lalo akong nagiging mapagmahal? Diba? Lalo ba ako nagiging nagagalak? Payapa ba ako? Or balisa pa rin ako? Palagi pa rin ako nag-aalala. No? Habang tumatagal ba sa ating pananampalataya natin sa Diyos, lalo ba tayo nagiging pasensyoso? No? Yung patience, bunga ng banal na Espiritu yan eh. Tama? Yung mahabang pasensya. Kaya yung patience, ibig sabihin ng patience is macrotumia eh, yung long suffering, mahabang suffering, mahabang pasensya. Okay? Tanungin mo ang katabi mo, tignan mo nga yung katabi mo, tanungin mo yung katabi mo, lalo ba akong nagiging mahaba ang pasensya ko? Lalo na pag katabi mo kasama mo sa bahay. Okay? Gentleness, lalo ba akong nagiging mahinahon? Lalo ba akong, or palagi akong irritable, palagi akong na mainit ang ulo, palagi akong parang nagdadabog, no? Kaya i-check natin yung ating mga sarili. Kasi one of the fruit of the Bible is fruits of character. Galatians 5:22. And of course po, is yung fruit of winning souls. Ang pag-aabot pala ng mga taong hindi nakakilala sa Diyos, winning souls, ay bunga din po ng ating pagkipagrelasyon sa Diyos. Proverbs 11:30. Kaya, mga kapatid, ang gusto ng Diyos, tayo po ay mamunga. Okay? Lista natin to. Mamaya, check natin pag uwi natin sa bahay. Talaga bang nandito sa buhay ko, no? Mamaya, sa application natin. Number 2 is, to be fruitful, you need to be planted in the house of God. No? Para mamunga, kailangan mong maitanim sa presensya ng Diyos. Kasi sapagkat, yun naman po ang sabi ng salita ng Diyos, no? Para silang mga punong itinanim sa templo ng Panginoon na ating Diyos. Yung mga taong muunlad daw po, kagaya ng cedar at palm trees, ay sila daw po ay katulad ng mga taong naitanim sa templo ng Panginoon. Of course po, yung maitanim sa templo ng Diyos ay metaphor po yan. Hindi naman po yan literal na naitanim ka talaga, no? Kundi it speak about kung saan tayo nakaugat. Now, pag sinabing saan tayo nakatanim, kung saan tayo nakaugat, di ba sa pananim, napaka-importante yung soil, kung saan nakatanim. Dati nga po, sabi ko nga, nakwento ko nga dati nung pandemic, nagtanim kami ng kamatis Pero, sabi ko kayo dyan, ito na yung pag-asa natin, baka yumaman. Tanim tayo ng kamatis para
Magkaroon tayo ng ketchup. Joke. Okay. Ibig sabihin, pero alam niyo po, talim kami ng talim, pero parang mali yung, yung aming lupa, environment. No? Kaya hindi po siya, parang nagtatalim na mabuto, pero konti lang yung tumutubo. Tapos ang nangyayari, nawawala din. Kasi ang pinaka-reason is yung mali yung environment, yung soil, no? Kaya sa buhay po natin, no, dapat, kaya nga po hindi sapat yung intention lang na lumago. O hindi lang sapat na intention na umunlad ka sa buhay. Intentionality po is not enough. Gusto ko, no? Kasi kahit po, for example nga, yung pagtatalim, no, gusto kong tumubo to. Pero, sa maling lugar, sa maling lupa, hindi pa nuubra yun. Kailangan nasa tamang lugar, nasa tamang lupa pa rin. Intentionality is not enough. Ganon din po sa ating pananampalataya. Gusto kong lumago, apart from, gusto kong mag-success sa buhay, kahit wala ang Diyos, hindi po mangyayari yun. Yung success na yun is a trap lang yan ng kaaway para ilayo ka sa Diyos. Pero ang pinaka-importante pa rin is tayo po ay nakaugat po sa templo ng Diyos. Sa ating Panginoon. Kaya Colossians chapter 2 verse 6 to 7, as now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Sabi dyan, no? As now, just as you accepted. Ngayon, tinanggap mo na si Jesus bilang iyong Diyos, Lord, Panginoon ng iyong buhay. And then continue. Maganda yung kinalalagyan mo. Magpatuloy ka sa pananampalataya mo kay Jesus. And let your roots grow down into Him. Lalo pang tumibay, lalo pang lumalim ang iyong pagkaugat sa iyong pananampalataya. And let your lives be built on Him. Kaya, very basic, no? Pag tayo po ay nakaugat ng malalim, lalo pang lumalalim sa ating pananampalataya sa Diyos, automatically po, our life will built on in a stronger foundation. And lalo po tayong lalago, mamumunga po. Then, your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Paano po ba natin yan ma-apply, mga kapatid? Ang ibig sabihin lang po yan, mga kapatid, habang tayo ngayon ay nakakilala sa Diyos, no? Lagi nating saliksikin ang salita po ng Panginoon. Lalo tayong lumalim po sa salita ng Diyos. Psalms 1 verse 1 to 3. But they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. They are like trees planted along the riverbank, bearing fruit each season. Nakita niyo po? Parang ganun din, no? Psalms 1. Nagagalakan niyo daw po, mag-aral ng salita ng Diyos, and minimeditate niya, no? Pinagbubulayan niya araw at gabi, and they are like trees along the riverbank, sa tabing batisan, at namumunga po sa season. Kaya ang question dito is, ang fundamental question po dito is, saan tayo nagbababad? No? Saan tayo nagbababad? At kung saan tayo nagbababad, yun yung parang magpo-flourish sa ating buhay. Sa mga kabataan, saan kayo nagbababad? Ha? Okay. Huwag naman, judgmental naman tayo. Okay. Sa pag-aaral, or no? Saan tayo nagbababad, no? Tayo mga magulang, saan tayo nagbababad? Saan tayo, ano yung pinaglalaanan natin ng oras palagi? Napaka-importante po yun. Kasi, sabi dyan, no? Meditating day and night. And after that, you will bear fruit each season. Kaya importante, mga kapatid, naglalaan tayo ng babad sa salita ng ating Panginoon. Make time, prioritize, no, to read the Bible every day. And not just read the Bible, but meditate on it day and night. Lagi mong yung i-meditate, lagi mong isa-isip, no, araw at gabi yung salita po ng Panginoon.
And yung salita ng Panginoon, dahil buhay po ang salita ng Diyos, it will flourish po. Kusa po siyang mamumunga. Amen? Amen po ba? Gusto ba nating mamunga? O, saan tayo nagbababad? Nagbababad ba tayo sa salita ng Diyos? Ha? Anong binababad natin? Of course, labahan, no? Alam niyo po, di ba, parang sa labahan lang, no? Kung the more na binababad natin, the more naging effective yung anong ginagamit natin, di ba? Ganon din. Lalo tayo nasusoak, lalo tayong na-occupy ng salita ng Diyos, ganon din po, lalabas at lalabas talaga ng salita ng ang bunga po nito. Okay? Gusto ba natin mamunga? Yan, kailangan natin magbasa ng salita ng Panginoon. Kailangan din nating makinig every Sunday sa sermon po, sa pag-aaral po ng salita ng Diyos para lalo po tayong mamunga. And lastly, verse 14. Ang sabi po diyan, lumalago at namumunga kahit matanda na. Berdeng-berde ang mga dahon at nanatiling matatag. No, ang ganda lang, no? Yung psalm nag-start sa papuri, pasasalamat sa Diyos. Tapos ang kalagitnaan, medyo nasishake kasi merong kasamaan. Pero magtiwala ka pa rin kay Lord. And sabi doon, last time, kahit masama ang paligid, God will give you the strength, the power, no, the ability para mag-flourish pa rin. At sabi diyan, the godly will flourish. The godly will be established until the end. And even daw po, kahit daw po, matanda na. Okay? O tignan mo yung katabi mo. Bata pa yan. Okay? Dito. Okay. Yan, matanda. Okay? Bata pa yan. Okay, bata pa. No? Maputi lang po. Ako nga po, maputi lang po ko eh. Pero alam niyo po, kahit daw matanda na, magpo-flourish pa rin. Amen? Mamumunga pa rin. No? Magkakaroon pa rin ng masaganang pagpapala na mula sa ating Panginoon. Kaya sa Diyos, age doesn't matter. Sa Diyos, okay? Kaya pa rin tayong gamitin ng Panginoon. Kaya, ang number 3 natin is, even in old age, you can bear fruits. Even in old age, you can bear fruits. Kahit sa advanced age na po tayo, you can bear fruits. It's never too late to bear fruits. At huwag nating hindi mapipigilan, malilimitahan ng Diyos ang pagkilos ng Diyos sa ating limitasyon sa edad. Kahit po, tayo po ay matanda na, is kaya pa rin mamunga. Amen? Kaya ako nga po, my personal journey ko, sa church, gusto ko may mga may mga oldies eh. Kasi, they are testify of one of the goodness of the Lord, and then, I want to encourage them also na kahit po sa advanced age, kaya mo pa rin maging mamunga at magamit po ng Panginoon. Amen? I don't know, no? Sa biyaya ng Diyos, abutin tayo ng 150 years old. Abutin tayo ng advanced age, no? Abutin sa biyaya ng Panginoon. Sana po ay mamunga tayo, magamit tayo ng Panginoon. Lalong-lalo na po sa ating pag-i-impart ng faith doon sa mga susunod na generation. No? Let us encourage the next generation. Let us encourage the young people. Let us encourage our children to continue in their faith in the Lord. Yan po ang bunga po natin. Yan po ang magiging bunga po natin. Nalala ko lang po, siguro 1 month ago or more or less 1 month ago, yung nanay ng kaibigan ko. Ayan, sorry. Yung nanay ng kaibigan ko, si Pastor Patrick, no? Si Pastor Patrick. Ang dinalaw din namin. Namatay yung nanay niya. 63 years old. Namatay. Nagkasakit din. Pero alam niyo po, habang nagkukwento yung kaibigan ko lang, kaklase yan dati sa seminary. Parang minsan pag pupunta ka pupunta ka sa Lamay, tapos gusto mo maging courage, di ba? Pero pag nagkukwento siya, habang nagkukwento siya, kami na-encourage, no? Kasi ang kwento niya is yung nanay niya, talagang lumaban po ilang buwan
no, nasa hospital, pabalik-balik sa hospital. Tapos, yung last month niya talaga is yung talagang critical na talaga, tinutubuhan na talaga, hirap na. Kino-communicate niya, nagko-communicate sa sulat na lang sa sulat na lang. Pero, alam niya si Pastor Patrick, sabi niya, "Ma, kaya pa ba? Tuloy pa ba natin to?" Alam niya, sabi ng nanay niya, sabi niya, "Di ba? Lagi mong pinipreach na ganito, magpatuloy, magtiwala lang sa Diyos. Di ba? Sabi mo, kumapit lang tayo sa Panginoon, pagagalingin tayo ng Diyos." Grabe, pinipigilan ko lang pong umiyak that time, pero sobrang sobrang blessed ako. Kasi, si Pastor Patrick, namatay yung nanay niya, siya yung, sobrang kagalakan niya pa rin. Bagamat, so of course, hindi nawawala yung kalungkutan, pero nagagalak pa rin siya. At isa sa pinaka-nagagalak niya, sabi niya, yung nanay ko. Kasi nanay niya, maliit lang yung church nila nanay niya, siya yung parang pattern ng kanyang pananampalataya. Kasi yung nanay niya, yung parang yung nauna doon sa simbahan. Ano ba tawag doon? Yung pioneer doon sa simbahan. Sila yung nagsimula talaga. Hanggang sa dulo, hanggang ito nagpastor na yung anak niya. And sabi niya, yun yung naiwan sa amin ng nanay ko. Yung pananampalataya. Kaya, ngayon, kami magkakapatid, magpapatuloy kami sa Diyos. Maglilingkod kami sa Panginoon. Dahil, of course, dahil sa Diyos, and of course, dahil doon sa pinakitang pananampalataya ng kanyang nanay until the end. Kaya po, I realize, pag namatay yung isang tao, nasa gitna ng, parang nasa bid na ng kamatayan, doon talaga makikita yung totoong pananampalataya. And once your time is near, it depends. Kung ikaw ay talagang solid sa Diyos, buo yung pananampalataya mo, hopeful ka pa rin. Hopeful ka pa rin. And you will leave this earth masaya. Masaya. Kaya totoo din yung, di ba? Totoo din yung pag namatay yung tao is, pag nakangiti parang, okay siya. Kasi, nung nakaraan din, yung isang pinuntahan ko din, namatay din, pero, parang malungkot. Kasi parang hindi maganda yung ending ng niya. I don't know, napapansin ko lang naman, wala naman po sa Bible yun, yung ganun bagay. Napapansin ko lang. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, even in our old age, but of course, kahit wala pa tayo sa old age, biyaya ng Panginoon, na dalhin tayo doon, let us flourish po. Mamunga po tayo. Amen? Kahit advance na namumunga, kaya pa rin mamunga pa rin po. Amen? Okay, our application po, bago po tayo umuwi, ito po yung ating pagmumuni-munihan po mamaya, pagdating natin sa bahay. Siyasatin natin ang ating mga sarili. Namumunga ba ako? Namumunga ba ako? Am I bearing fruits? No? Siyasatin. Tayo naman po makakalam yan. Huwag na natin tignan yung katabi natin o sino. Namumunga ba siya? Huwag natin pangalaman yan. Tayo, between you and the Lord. Okay? And then, ano pa? Cultivate natin yung ating spiritual life through worship, prayer, and meditating of God's Word. Cultivate natin. Bungkalin natin palagi. Kasi nandun sa lupa, nandun sa pundasyon, yung nakasalalay yung ating pamumunga. Kaya importante prayer life, importante worship, importante meditating God's Word. By the way, alam niyo po, kung nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos, every Sunday lang, I think, kulang. Kailangan natin, daily, regular, na nagbabasa tayo, nakikinig tayo ng salita po ng Panginoon. Okay? And lastly po, sa biyaya ng Panginoon, naisin natin hanggang pagtanda, maglilingkod ako sa Diyos. Maglilingkod ako sa Panginoon. Iaalay ko ang aking buhay para sa aking Panginoon. Amen? Sige po, tayong lahat po ay manalangin sa oras po na ito. Aming Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay, pinagmumulan, Lord, ng spiritual blessing, pinagmumulan, O Diyos, ng physical blessing, emotional blessing, and higit sa lahat, Lord, pinagkatiwalaan niyo po kami ng buhay na ito. Lord, nawa, Panginoon, huwag namin